Alam mo, yung pakiramdam na parang may nag-iiba sa mahal mo sa buhay, siguro sa nanay mo, o sa tatay, o kaya sa lolo at lola natin. Dati, ang talas-talas ng isip nila, pero ngayon, parang laging may hinahanap, madaling makalimot, minsan, para silang wala sa sarili. Yung unang reaction natin, di ba? Sasabihin natin, tumatanda na kasi. Pero, paano kung hindi lang pala yun? Paano kung may mas malalim na dahilan? Yung pagiging makakalimutin, yung paulit-ulit na lang yung kwento o yung tanong, normal lang ba talaga yan? Sinasabi nating lahat, parte lang yan ng pagtanda, na yan yung tinatawag nating pagiging ulyanin. Pero, totoo nga ba? Ang sagot po, isang napakalaking hindi. At alam nyo, napakadelikado lang maling akala na yan. Yung paniniwala na ang pagiging ulyanin ay normal lang, na ganyan talaga pag matanda, yan po yung stigma na kailangan na nating basahin. Okay, para malinaw sa lahat, ano ba talaga ang demensya? Hindi po ito isang specific na sakit. Ang totoo niyan, isa siyang umbrella term. Isipin nyo, para siyang isang malaking payong. At sa ilalim ng payong na yan, nandoon yung mga specific na sakit tulad ng Alzheimer's, Parkinson's disease, Lewy bodies at marami pang iba. So kapag sinabing may demensya ang isang tao, isa siyang confirmation na humihina na talaga ang pag-iisip at yung kakayahan niyang gawin yung mga dati niyang ginagawa. At kailangan nating maintindihan, seryosong usapan to. Hindi ito basta-basta. Isa itong neuropsychiatric condition. Ibig sabihin, may totoong pisikal na pagbabago na nangyayari sa utak. Literal po, lumiliit ang utak. Bakit? Kasi po may namumuong mga toxic proteins, parang mga basura, na unti-unting pumapatay sa ating mga brain cells. So eto yung malaking tanong, bakit ba ito nangyayari? Ano ang sanhi nito? At alam nyo ba na baka may mga lihim na kalaban sa ating paligid? Mga bagay na hindi natin namamalayan? Na posibleng unti-unting sumisira sa utak ng mga mahal natin sa buhay? Mayroong kasing tinatawag na established risk factors. Ito yung mga kalaban na minsan hindi natin napapansin. Una, believe it or not, kakulangan sa edukasyon. Totoo po yan. Yung pag-aaral lalo na hanggang high school, nagsisilbing proteksyon sa utak natin. Pangalawa, syempre paninigarilyo. Pangatlo, sobrang pag-inom ng alak. Minsan nakala natin okay lang pero alam nyo ba na kahit 2 baso lang sa isang araw, delikado na? Syempre nandyan din ang obesity at hindi magandang diet. At yung pinakabago sa listahan na napatunayan na ay yung air pollution. So ano ba yung mga dapat nating bantayan? Ano yung mga red flags? Una, yung pagkalimot kung saan nailagay yung mga gamit. Yung susi, wallet, hanggang sa puntong hindi na talaga mahanap. Pangalawa, disorientation. Hindi na nila alam kung anong araw ba ngayon, anong petsa, nakakalimutan yung mga importanteng appointments. Pangatlo, at madalas ito, pagbabago sa ugali. Bigla na lang nagiging iritable, mainit ang ulo, o sobrang mapaghinala. At pang-apat, yung biglaang pagkawala ng interes, kahit sa mga bagay na dati, sobrang gustong-gusto nilang gawin. Sabi nga ni Professor Encarnita Ampil, isang eksperto sa larangang ito, a change in behavior in the elderly is a telltale sign. Don't just dismiss it. Ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, huwag na huwag nating babaliwalain. Hindi ito simpleng pagtanda lang. May ibig sabihin yan. May mas malalim na dahilan. Okay, alam to, medyo mabigat at nakakatakot pakinggan ng lahat ng ito, di ba? Pero dito na papasok yung pinaka-importanting bahagi ng usapan natin ngayon. Kasi sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na kumilos tayo agad. Ito yung pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman. May 2 pangkalatang klase ng sanhi ng demensya. Merong irreversible o yung hindi na maibabalik. Ito yung tulad ng Alzheimer's kung saan permanente na talaga yung sira sa utak. Pero, at ito po yung malaking pero, meron ding tinatawag na reversible. Ito yung mga kondisyon na nagmumukhang demensya pero yung totoo ang sanhi pala ay pwedeng gamutin. Minsan, simpleng kakulangan lang pala sa vitamin B12 o minsan, depression lang pala. At dito po yung punto. Hindi natin malalaman kung alin sa dalawa ang tunay na dahilan kung walang gagawing professional workup o pagsusuri mula sa doktor. Isipin nyo to, paano kung yung dahilan pala ay reversible? Pero dahil inisip lang natin na ulyanin lang yan, nasayang natin yung pagkakataon na gumaling pa sana sila. Sayang, di ba? Kaya eto po yung aming pinakamahalagang paaala sa inyo.
please, wag na wag po tayong mag-diagnose sa sarili. Hindi po sapat yung pag-google ng mga sintomas. Ito po ay isang komplikadong medical issue na kailangan ng gabay ng isang profesional, ng isang doktor. Ang pinakamakapangyarihan at pinakamagandang hakbang na pwede nating gawin para sa kanila ay ang pagkonsulta sa doktor para magkaroon ng tamang diagnosis, para malaman natin kung ano ba talaga ang mga pwedeng gawin. Kasi kahit pa ito ay irreversible, marami pa ring treatments na pwedeng makatulong para mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Kaya ito ang tanong namin para sa iyo, para sa nanay mo, tatay mo, lolo o lola mo. Handa ka na bang humingi ng tulong para sa kanila? Thank you for watching Carl Presa. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.